Nako, imbis na paganon, paganern. Sa viral video kasi na ipinost ng Department of Transportation, caught on cam ang isang sasakyan na nag-counterflow sa Skyway. Sa kuha ng CCTV madaling araw kahapon, makikitang sinalubong ng sasakyang yan ang iba pang sasakyan sa opposite lane. Kakagulat naman yan. Nahuli rin ng driver kalaunan at paliwanag niya, ay akala raw niya pwedeng mag-counterflow doon. Ipinag-utos na ni DOTR Secretary Vince Dizon ang perpetual revocation o habang buhay na pagkansela ng lisensya ng driver dahil inilagay umano nito sa peligro ang buhay ng iba pang driver sa kalsada. Pag-usapan natin ang insidenteng yan, ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ano ba ang sinasabi ng batas natin tungkol dito? Ibig sabihin po ba ng perpetual revocation ng lisensya niya ay hindi na siya pwedeng magmaneho habang buhay? Naku unang-una, isa na naman pong kaso ng napakaseryoso ng paglabag sa batas trapiko yan. Isa sa pinaka-serious siguro. Dahil ang pag-counterflow o pagmamaneho sa kabilang lane, lalo na nga sa isang expressway ay itinuturing na sobrang reckless driving. Pero ang pangyayaring naging viral video nga na nagpapakita ng kawalan ng pagpapahalaga sa kaligtasan ng publiko. Iniligay niya sa posibleng matinding panganib ang buhay ng kapwa niya motorista, kaya nakatanggap nga siya ng mabigat na parusa. Ipinag-utos nga na patawan siya ng parusang perpetual revocation o habang buhay na pagkansela ng lisensya. Ano nga bang ibig sabihin nito? Well, yung perpetual revocation nga yung pinakamabigat na parusa sa lisensya. Usually kasi suspension lang or yung hindi naman perpetual revocation. Revocation for several months or a year. Ibig sabihin naman ngayon, permanenteng binawi sa kanya ang pribilehiyong magmaneho. Sa mata ng batas kasi dahil sa kanyang irresponsableng aksyon na maaaring magdulot ng matinding peligro, hindi na siya itinuturing na karapat-dapat pa na magkaroon ng lisensya. So hindi lang nga ito suspension o pansamantalang pagbawi, ay permanenteng pagbawi sa kanyang karapatan. Ibig sabihin, habang buhay nga siya hindi makakapagmaneho. Pero kung tatangkain man niyang magmaneho ulit at mahuli siya, ay panibagong violation na naman ang kanyang kaharapin at maaaring makatanggap ng mas mabigat na parusa na posibleng umabot sa pagkakakulong. Well, actually, pwede pa ba siyang mag-drive? Well, kung siya ay on good behavior, tapos baka mamaya yung susunod na DOTR Secretary, baka naman maawa sa kanya, baka pwedeng ibalik ang pribileho na yan. So tandaan po natin na pagkakaroon ng isang lisensya ay isang ang pribilehiyo lamang at hindi karapatan. Maaaring talagang bawiin ito kung maipapakitang hindi talaga karapat-dapat. Bakit? Mas importante pa rin ang safety ng ating kapwa. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.